Yan. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng ICTS EdTech Unit ang Itulay Online Tutorial. Magandang hapon, Grade 10. Naririto na naman tayo sa ating sesyon sa Filipino 10 ngayong hapon. At nakatutuwa na nakikita ko na ngayon marami na agad na nakaantabay sa ating sesyon ngayong hapon. Yan, tuwang-tuwa na naman si Tutor Donna. At dahil dyan, ay meron tayong bagong bahagi sa ating sesyon simula ngayong hapon. Meron tayong tinatawag na palipad-bati. Ano ba yan, Tutor Donna? Ano ba yung palipad-bati mo na yan? Sige, yan natin ha. Yan. Ito ang bagong bahagi sa ating sesyon ngayong hapon. Ang gagawin natin, paliliparin natin ang inyong mga pagbati at pakikibahagi para makarating sa buong Pilipinas ang inyong pakikibahagi sa ating online tutorial. So, ang gagawin lamang natin ay, syempre, una, tulad ng madalas nating ginagawa, ibabahagi na ninyo ang link o ng ating sesyon ngayong hapon nang sa gayon ay, sabi nga, sa isang click, sa isang share, ay marami tayong pwedeng matulungan, lalo na ng mga katulad ninyong grade 10. Natsak naman ding nais na makibahagi ngayong hapon, hindi ba? So ngayon, ano pang hinihintay natin? Pwede na nating i-share ang ating link ng session natin ngayong hapon. At dahil sa palipad-bati natin, napaliliparin natin ang inyong mga pakikibahagi ngayong hapon sa loob ng 1 minuto, ilagay na sa ating comment box. So magkomento na, ilagay ang inyong pangalan at ang inyong, syempre, pangalan, paaralan na pinapasukan at syempre kinabibilangang divisyon. At sisikapin ni Tutor Donna na mabasa at mabanggit ang lahat ng ito. Kung hindi man, may susunod pa naman. Di ba, grade 10? Yan, o sige. Simulan na natin. Magsisimula ako sa loob ng 1 minuto. Ang 1 minuto ng palipad-bati natin ay nagsisimula ngayon. Yan, mabati na si Tutor Donna. Magandang hapon kay si Sir Alvin Viana, nandito na, nangunguna. Magandang hapon po sa inyo, sir. Gayon din si Rainiel Madabat de Vera. Rahima Ibiray, good afternoon po mula sa 10 Integrity, Las Piñas National High School. Good afternoon po Alexis M. Santos, 10 Sara, watching from Macabebe High School. Good afternoon po April Lorien Mariel, 10 Integrity, Las Piñas East. Jocelyn Bell de Guzman, okay, ay nanonood. Magandang hapon. Jamie Ponce, Rainiel Manabat, present. De Vera, yan. Magandang hapon sa iyo. Talagang walang liban niya si Rainiel. Kiana Templo Nuevo, Kiana, Alexis Mendoza Santos, Jana Nicole, mula sa Rayton Magiliw, mula sa Angandanan National High School, at si Kiana, nandito rin. Kiana Templo Nuevo, Jana Nicole Justo, yan. Maria Belen Bernardino. Aba, natapos na yung 1 minuto natin. Di bale, may pahabol lang si Tutor Donna. Inahabol ko, binabati ko ngayong hapon ng maligayang pagre-retiro ang mahusay at magaling naming at masipag at mabait na guro sa Filipino. Siya ay si Ma'am Maricel Bonifacio. Ngayong araw ay siya ay magre-retiro. Dalangin po namin, Ma'am, ang inyong kaligtasan. Gayon din po, patubayan po kayo lagi ng poong may kapal. Maraming pong salamat sa panahon tayo ay magkakasama. Maraming pong salamat, Ma'am Maricel. Maging maligaya po kayo parate. Salamat po. Yan. O sige, tapos na yung 1 minutong pagbati ni Tutor Donna. Naipalipad na natin ang inyong mga mensahe, gayon din ang inyong pakikibahagi. At mag-aalis, syempre, marami pang sorpresa si Tutor Donna ngayong hapon. Ayan, sige. Mamaya, sisingit-singit din si Tutor Donna. Simulan na natin. Dahil tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan na, unang linggo, ang ating paksa ay mitolohiya o mito mula sa Iceland. Yan yung ating magiging bahagi ng ating talakayan.
Yan, marami pa. Magandang hapon sa inyong lahat. Sige, mamaya, babanggitin niya ni Tutor Donna, ha? Yan. Ang ating module na ginamit ay mga gawain natin, ay hinalaw natin mula sa module ng Central Office. Yan, dyan galing ang ating mga gawain. Hello, Aliyah Nicole, Chrisman Joy, Angeles, yan, nanonood. Sige, ito ang inaasahan natin ngayong hapon, na isasama ang salita sa iba pang salita upang makaubuo ng iba pang kahulugan o tinatawag na collocation. Sige. Ikalawa, nakabubuo ng sistematikong panunuri sa mitolohiyang napanood o pwede rin namang nabasa at napakinggan. Basta mahalaga tayo ay makabuo ng sistematikong panunuri. Ilalahad natin yan mamaya. Okay, o sige, handa na ba sa ating aralin ngayong hapon? Kung handa na, pahingi naman si Tutor Donna ng thumbs up o pwede rin namang puso. Diba? Sige, tingnan natin. Pahingi ng thumbs up o papuso si Tutor Donna sa mga handa ng makinig ngayong hapon. Sige, habang naghihintay si Tutor Donna dahil marami pang pabati. O, Christian, Dominic Mandap, magandang hapon sa iyo. Myla, ang bilis, Myla, Felomine, Milet Aguirre, Rehimay Biray, Christine, Kate, Angeles, saba, nakantabay sila lahat. Alexis Mendoza Santos. Ayan, ang dami ng puso at mga thumbs up. Ibig sabihin, handang-handa na ngayong hapon. Siyempre, patatagalin pa ba natin? Hindi na. Okay, sige, ganitong gagawin natin. Balik-aralan natin. Dahil tayo nga ay pumapasok sa ikalawang markahan na unang linggo, ay balikan din muna natin yung huling naging talakayan natin sa unang markahan. Tingnan ko kung naaalala pa ng grade 10 ang naging aralin o talakayan natin noong nakaraan. Sige, simulan na natin, grade 10. Oo, nakakagana yung mga papuso ninyo, grade 10. Yan, ito ang ating panuto. Puna ng angkop na salita ang bawat bilang upang mabuo ang talata. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. At syempre, sa kasama lagi nating binibilin, ilalagay ninyo ang bilang. Okay, pagkaraan ay yung sagot ninyo para alam natin kung anong bilang ang inyong sinasagutan. Ayan, may papuso na si Kiana, ang laki ng puso ni Kiana. Lagi ring aktibo yan si Kiana, ang ating sa unang markahan sila. Ay mga nabigyan natin at talaga namang sumubaybay. Okay, sige, tingnan natin. Yan, ito yung kahong pagpipilian ninyo ha, ng tamang sagot. Ayan. Sige, simulan na natin. Ang suring basa ay isang patlang. Pagsusuring pampanitikang naglalahad ng sariling kuro-kuro o paglalagay ng susulat tungkol sa akda. Ano kaya ang sagot sa unang bilang? Simulan na nga natin. I-komento na nga ninyo ang inyong sagot dyan sa ating comment box. Aba, umiikot-ikot pa si Christine. O, sige. Tingnan natin, ano kaya ang sagot? Kaugnay yan sa ating nakaraang aralin, ha? Sige. Ang suring basa ay isang patlang. Pagsusuring pampanitikang naglalahad ng sariling kuro-kuro o paglalagay ng susulat tungkol sa akda. Ano kaya ito? Alin dyan? Piliin nga ninyo. Alin kaya ang tinutukoy sa unang bilang? Sige, piliin nyo dyan ang tamang sagot. Ayan, tayo natin. Ayan, tinan nga natin, ang suring basa, sabi ni Rainiel, may sagot na, talagang mabilis ang batang ito eh. Yan, aktibo talaga itong si Rainiel. Aba, sinusundan. Sabi daw ay maikli. Sabi ni Rainiel, gayon din, sino? Si Alexis, sabi niya, may sagot na rin sa number 2. Sabi ni Alexis, sa Rainiel ay maikli. Tingnan nga natin, yan, tama. Ang suring basa ay isang maikling pagsusuring pampanitikang naglalahad ng sariling kuro-kuro o palagay ng susulat tungkol sa akda. Patlang nitong mailahad ang mga patlang na matatagpuan sa isang akda at ang kahalagahan nito. Ano kaya ang sagot sa bilang 2? Kung kaya nyo, isabay na rin ang bilang 3. Tingnan nga natin.
Aba, may sagot hindi nagpapatalo, si Sir Alvin Viana. Aktibo din to eh. Ito yung gurong aktibo, talagang nakikibahagi. Gustong-gustong magbalik tanaw sa Pilipino talaga. Sabi ni Sir Alvin, ay layunin. Gayon din si Myla Felomine. Si Rainiel, aba, puro layunin. Tingnan nga natin kung tama sila. Wow, tama. Ang galing. Okay. Sige, ikatlo. Mailahad ang mga patlang matatagpuan sa isang akda at ang kahalagahan nito. Ano kaya ang sagot sa bilang 3? Oo, may mga sumasagot pa. Tama rin, Sharla. Oo. Sige, tingnan nga natin. Yung sagot? Okay. Sabi ni Christine Ignacio, kaisipan. Tingnan pa natin ang iba. Gayon din si Paul. Sige. Aba, hindi talaga nagpapatalo. Oo. No, yan si Sir Alvin, ganyan din. Oh. Kaisipan, sabi ni Kiana, ay number 2 pa lang si Kiana. Oh, sige, tama naman yung Kiana. Sabi sa ibilang 3 ay kaisipan. Tingnan na natin. Wow, magaling, mahusay. Sige, ika-4. Bago isulat ng patlang ng isang akda, gumawa muna ng maikling buod nito. Ano kaya ang bilang 4? Tingnan nga natin ang bilang 4. As, nagtataas ang kamay si Rainiel. Sige, isulat na lang dyan, Rainiel. Yan, tama si Jazz, saka pangatlo. Yung iba, pangatlo pa lang eh. Sige, bilang 4 na tayo. Ano kaya ang tamang sagot sa bilang 4? Bago isulat ng patlang ng isang akda, gumawa muna ng maikling buod nito. Sige, tingnan natin ang bilang 4. Tingnan ko nga. May akda, may tandang pananong eh. Hindi sigurado si Rainiel. Tingnan natin kung tama ba o hindi, Rainiel. Sige, hanap pa tayo ng iba. Hintayin pa natin ang iba. Aba? Hindi naman. Tingnan muna natin. Hintayin. O, sige. Suring basa, sabi ni Paul. Okay. Sige, sabi. Tingnan nga natin kung sino sa kanila ang tama. Ayun, suring basa. Okay lang yun, Rainiel. Tama si Paul, suring basa. Okay, at ika-5, piliin lamang ang mga mahalagang katangian ay sa pagbuo ng, okay na, ilagay na. Tama yun, buod. Ayan, sumagot na agad. May sagot na si Marian, buod. Ayan, ganoon si Alexis, buod. Mahusay. Nabalikan na natin ang ating nakaraang aralin. Mahusay, grade 10. Yan. Sige. Ibig sabihin, hindi na lang natin basta iniwan yung unang markahan. Mahalaga na ang mga natutunan natin ay manatili sa ating isip. Pwede rin sa puso. Diba? Yan. Ngayon, pusuan ninyo ang mga sarili nyo dahil naalala at naisapuso yung naging talakayan natin nung huling linggo ng unang markahan. Pahingi nga ng puso ng grade 10. Gustong makita ni Tutor Donna ang mga papuso ng grade 10. Ayan, aba, sabi ni Rainiel, fight! Fight daw. Tama yun, laban lang. Pag nagkamali minsan, matutong bumangon. Wag hayaang madapa, sabi nga. Oo, tama yan. Yan, madami ng papuso. O, di ba? Nakakatuwa kayo. Sige. Ngayon, para sa ating bagong talakayan, merong ditong palaro si Tutor Donna. Ito ang tinatawag nating roleta ng mga salita. Yan. Ang gagawin ni Tutor Donna ay susukhatin ni Tutor Donna ang lawak ng bokabularyo o talasalitaan ng mga grade 10. Tingnan ko nga kung gaano kalawak ang bokabularyo ninyo. Meron si Tutor Donna dito na roleta ng mga salita. Ang gagawin, paiikutin to ni Tutor Donna. Kayo naman, ang gagawin ninyo mula sa salitang kung saan tutuon ang nasabing araw, ang gagawin ninyo ay bubuo kayo o dudugtungan ninyo ng iba pang salita para makabuo tayo ng bagong salita. At ilagay nyo na rin kung ano yung kahulugan ng bagong salitang inyong nabuo. Naintindihan ba? Sige. So, yung mga nakikita nyo dyang salita kung saan manihinto ang ating ruleta, ang gagawin ninyo, dudugtungan nyo ito. Tapos, ilagay na rin ang kahulugan ng nabuo ninyong salita. Okay, game na? Simulan na natin.
Sige, tingnan ko nga kung nais nang simulan. Ayan, magandang hapon, Lisel Cunanan. Magandang hapon. Sige, tingnan ko ang papuso ng mga grade 10 na handa nang bumuo ng mga salita. Susukatin ni Tutor Donna dito ang inyong lawak at ang husay pagdating sa bokabularyo. Yan. Magandang hapon po, Ma'am Nitz. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sige, gawin na natin. Simulan na natin. Ayan, ang dami ng puso eh. Ang roleta ng mga salita. Tingnan natin ang makapagdurugtong ng iba pang salita at maibibigay ang kahulugan nito. Fighting daw from love, sabi ni Rishan Cabrillas. Sige, tingnan natin. Ayan, simulan na natin ang pagpapaikot. Ngayon, kwento. Dugtungan nyo yung salitang kwento at ibigay nyo na rin ang kahulugan ng salitang mabubuo ninyo matapos yung dugtungan ng salitang yan. Sige, tingnan ko nga. Kwento, tingnan natin. Yan, naghihintay si Tutor doon. Habang naghihintay ng sagot ninyo ay babati muna kay Irish May. Good day po. Yan, magandang araw sa iyo. Justin Dave, magandang araw. Yan, magandang hapon, Hengon Rec. Yan, Justin Dave Terenal. Sige, tingnan natin. Ano kaya ang salitang pwede pa ninyong mabuo pag dinugtungan nyo yung kwento? Kwentong kabayanihan, ibigay na rin yung kahulugan. Pwede naman, oo. Kwentong kabayanihan, ibigay yung kahulugan. Ay, sabi ni Christina Ignacio, kwentong barbero po, tutor, walang katotohanan, magaling. Sabi niya naman, kwentong bayan. Oo, ibigay ang kahulugan. Crisel, sabi ni Crisel, kwentong bayan. Ito yung kwento na nagpasalin-salin sa isang bayan. Tama yung Crisel. Meron pa ba? Kwento ni Jose Rizal. Gawin lang nating dalawa para madugtungan lang natin. Sige, tingnan natin. Ayan, meron naman tayong nakita, di ba? Kwentong bayan, kwentong barbero, at naibigay ang kahulugan. Magaling grade 10. Kwentong kalsada, sabi ni Justin Dave. Kwentong di ka panipaniwala. Aba, meron pa. Pwede rin naman. Sige. Ayan. Okay, sige. Ikalawa naman tayo. Tingnan natin ang ikalawa. Mahusay, grade 10. Ayan. Tenga. Tenga. Tingnan natin. Dugtungan ang salitang tenga. Para makabuo tayo ng bagong kahulugan o bagong salita. Ibigay din ang kahulugan ng salitang mabubuo ninyo, ha? Huwag kalimutan. Yan. Sige, tenga. Tingnan natin ano ba mga salitang pwedeng mabuo natin pag dinugtungan natin ang tenga. Tengang kawali, sabi ni Crisel Ann Mojica. Sabi niya, bingi-bingihan. Magaling, Crisel. Tama ka dyan. Sabi niya, oo, pareho sila ni Rainiel. Ganun din si Irish May, tengang kawali. Oo, ganyan ba kayo minsan? Pag ayaw makinig? Yan. Sige, tengang kawali, yun yung mga nagbibingi-bingihan. Ayaw, kahit naririnig, sinasabing hindi. Sige. Yan, tama naman kayo dyan. Sunod, tingnan natin. Yan, pikit. Dugtungan. Okay. Dugtungan ang salitang pikit. Yan, sabi ni Justin Dave, pareho sila, kanina pa, okay din yun. Magaling. Pikit, pagpikit kaya. Aba, si Rishan talagang binigyan pa niya ng kahulugan. Oo, tama yan, Christian Cabrillas, kwentong bayan. Oo, magaling. Sabi niya, okay. Pikit mata, sabi ni Crisel Ann Mojica. Binaliwala, oo, nagbubulag-bulagan, pwede, tama yun. Tinatanggap na lamang, yan, tama, pikit mata, magaling. Husay naman ng grade 10 na to. Sige, sunod, marami pa yan. Anak, tingnan natin, anak. Sige, anak, tingnan ko nga, anak. Ano kaya ang mga salitang pwede pa nating idugtong sa anak at ang kahulugan nito? Sige. Ang huhusay, talagang nag-iisip ang grade 10 ko. Nakatutuwa. Yan, malawak ang bokabularyo. Hindi lamang dinugtungan ng salita, binigyan pa ito ng kahulugan. Sabi ni Rainiel, anak pawis, mahirap po. Tama ka dyan. Anak-anakan, parang ampon. Oo, pwede naman. Tama. Sabi rin ni Rishan Cabrillas. Sabi ni Chrisman Joy, anak araw. Ano yung anak araw, Chrisman Joy? Yung maputi. Oo, tama yon.
Anak pawis, taong mahirap. Ayun, pare-pareho. Anak araw, anak pawis. Anak dalita, sabi ni Regine Cleopas. Anak mahirap. Oh, ang gagaling, ang daming naibigay. Sige, magaling. Mahusay talaga. Sunod, huling dalawang salita na lamang tayo. Tingnan natin. Ayan. Ay, naulit. Okay, sunod. Mata. Tingnan nga natin. Paano naman? Mata. Dudugtungan natin ang salitang mata. Yan ako nga. Nag-iisip talaga. Oh. Isip na isip talaga ang grade 10. Talagang at ang mga nakikibahagi ngayong hapong ito. Talaga namang sila ay hinahaluka yung kanilang mga bokabularyo. Ayan, sabi ni Rainiel, matakaw mata. Takaw mata, Rainiel. Yun. Ibig sabihin yung sa simula lang gusto, di ba? Hindi naman nauubos. Gusto lang lagi. Oo. Kisap mata o agar ang pagkilos. Magaling, Noemi, Grace. Mahusay. Ano pa ba? Meron pa matang lawin, sabi ni Alexis. Okay, matalas ang paningin. Magaling. Oo, ganun din si Chris Manjoy. Husay. Huli na lang natin. Huling salita na lang natin. Sige, tingnan natin. Nagdilim. Tingnan natin ang nagdilim. Nagdilim. Anong salitang pwede nating idugtong sa salitang nagdilim? Sabi ni Reynald, kapampangalog po. Okay. Sige. Nagdilim. Tingnan natin kung anong salitang pwede nating idugtong dito. Nagdilim na paningin, Clyde Talavera. Tama yon. Pag sinabi nating nagdilim na paningin, ano kaya ito? Ha? Ilagay natin yung kahulugan, nagdilim ang aking paningin. Diba? Parang nagalit, nawala sa sarili, diba? Oo, tama ka dyan. Okay, nainis, nagalit, tama yun. Meron pa ba? Oo, sabi ni Jocelyn Bell, di nagpatalog, galit. Yan, mahusay grade 10. Biruin ninyo, nadugtungan natin yung mga salita diyan ng iba pang salita at nakabuo tayo ng panibagong kahulugan. Yan, mahuhusay grade 10. Alam nyo ba kung anong tawag natin o sa ating ginawa? Alam ba ninyo, tingnan ko nga kung sino makakahula sa ginawa nating pamamaraan na kung saan ang salita ay dinugtungan natin ng isa pang salita para makabuo tayo ng panibagong kahulugan o panibagong salita. Tingnan na natin. Alam kaya ng grade 10? Ano kaya itong ginawa nating pamamaraan? Ayan, nakikita ko ang pagpuso ni Shilo Rafael Gabriel. Ayan, sige, tinatawag natin ito. Tingnan ko nga kung meron. Ay, hanggang ngayon sumasagot pa rin. Ayaw talagang magpapigil ng grade 10. Sige, tingnan natin kung tama. Ano daw ang tawag dito? Tinatawag natin itong kolokasyon o collocation sa English. Yan ang tawag dyan. Okay, pag sinabi natin kolokasyon, ito ay pagsasama ng dalawang magkaibang salita upang makabuo ng bagong salita na may bagong kahulugan. Yan ang tawag natin sa ginawa natin kanina, kolokasyon. Yan, mahusay grade 10. May PC Yan, sabi ni Justin, kolokasyon. Okay lang. Sige, pinag-aralan naman natin. Yan, oo. Tama kayo dyan. Tingnan natin, tapos na tayo sa kolokasyon. Isang paraan ito sa pagpapalawak ng ating talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng panibagong salita o pagdaragdag ng bagong salita para makabuo ng panibagong salita na may iba pang kahulugan. Kolokasyon. Ngayon, sabi nga, kung nung unang markahan ay nagtalakay tayo ng mitolohiya, ngayong ikalawang markahan, meron din tayong mitolohiyang tatalakayin. Ano nga ba yung mitolohiyang tinalakay natin ng unang markahan? Tinang ko nga kung naalala pa ninyo, ano yung mitolohiyang tinalakay ng unang markahan? Natawa, pinagpawisan si Kiana, iba pala yun. Oo, okay, yung tambalan, Kiana, ito ay ang tinatawag nating kayarian ng salita. Sige, tingnan nga natin. Anong mitolohiyang tinalakay natin ng unang markahan? Tingnan ko kung naalala pa. Bakit ka naman umiiyak, Justin? Okay lang yun.
Ang mahalaga ay alam na natin kung ano ang tama. Diba? Good day, Denise. Ayun, sabi ni Clyde Talavera, sabi na alala niya pa talaga, Cupid at Psyche. Ito ay mitolohiya mula sa Roma. Magaling. Dahil ngayon, bago na namang mitolohiya ang ating pag-aaralan ngayong ikalawang markahan. Pero syempre, balikan muna natin ang mga konsepto kaugnay sa mitolohiya. Sige. Tandaan natin na ang mitolohiya ay isang natatanging kwento. Bakit sinabing natatangi? Dahil merong itong elemento na tanging dito lamang makikita. Kaya natatangi. Ito rin ay tumatalakay sa kultura. Alam naman natin yon. Gayon din sa mga Diyos o bathala. Yun yung mga tinatawag natin pangunahing tauhang nagsisiganap. Mga Diyos at bathala. Okay, ito daw ay naglalaman ng mga sinaunang paniniwala, pangrelihiyon at sumasalamin sa kultura ng isang bansa. Siyempre, kapupulutan ng aral. Okay, kaya ang pag sinabi nating mitolohiya, yan agad ang unang, aba, sabi ni Epico yun, Alexis. Okay, nalito si Alexis. Epico yung Gilgamesh. Sige, nakita ni Tutor Donna, no? Yan, magaling. Sige, tingnan natin. Ngayon, okay, aalamin natin ang mitolohiya ng Iceland. Pamilyar ba kayo sa Iceland? Tingnan ko nga, patingin nga ng mga puso na pamilyar sa Iceland. Tingnan ko nga yung papuso at palike na mga pamilyar sa Iceland. Kasi yan ang pupuntahan natin. Gusto niyo bang sumama? Dahil pupunta tayo sa Iceland. Yan ang kagandahan ng panitikan. Sa pamagitan ng panitikan, makararating tayo sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa iba't ibang lugar, kahit sa ang panig ng mundo. At ngayon, sa Iceland tayo pupunta. Aba, ang daming puso, alam nila ang Iceland. Sige. Ngayon, alamin natin. Siyempre, bibigyan natin, bago tayo pumunta sa Iceland, mahalagang alam natin yung ano bang meron dito. Kailangan laging ganun kapag pupunta ka sa isang lugar, alamin mo ano ba ang meron dito. Dapat lagi kang may baon. Yan, sige. Ang Iceland ay matatagpuan sa Hilagang Europa. Yes, ma'am, sabi ni Paul. Oo, sa Hilagang Europa. Sa Europa tayo, ha? Kalain ninyo, makapupunta tayo sa Europa ngayon. Ngayon din, yung mga taga-Iceland ay tinatawag silang Skandinava. Sila yung mga tinatawag na Scandinavian o Norwegian. Yan ang tawag sa kanila. Sila ay mula sa mga lahing Nordic. Okay, ang kanilang sinasalita ay mga tinatawag na Germanic. O sa Filipino ay Norse ang tawag. Yan yung tawag sa kanilang salita. Gayon din, alamin natin sino-sino ba yung mga naninirahan sa Iceland. Okay. Ang una daw na nanirahan sa Iceland ay mga Papar o yung mga tinatawag na Irish monk. Sila yon, Irish monk. Yan. Oo, tama ka dyan, Risha. Virtual travel. Oo, yan ang lagi natatandaan. Kaya napakaganda ng panitikan. Makararating tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon nga, nasa Iceland tayo. Okay. Sunod, ikalawa, Norse. Ang mga Norse, sila yung pangalawang tao na nanirahan sa Iceland sa pangunguna ni Nadador. Siya ang nagpangalan na dito na Snowland. Yun yung una nilang ipinangalan, Snowland. Kasi sabi ni Nadador ay nakita niya sa kanilang pagpunta rito na nung panahon na yun ay maraming niebe. Kaya dahil maraming niebe o snow, pinangalanan niya itong Snowland. At ang ikatlo ay si Floki Björnson. Ayan, medyo mahirap din kasi. Floki Björnson, isa siyang Viking. Alam niyo ba yung Viking? Ito yung tinatawag natin yung mga malalaking tao. Sabi nga, mga higante daw. Malalaking tao sila. At si Floki, nung nagpunta siya doon, nakita niyang maraming mga tipak ng malalaking yelo. Kaya, wow, sabi ni Hailey, malaking tipak na mga yelo ang nakita niya dito. Kaya pinangalanan ito ni Floki na Iceland. Kaya hanggang ngayon, yun ang pangalan nito, Iceland. Okay? Sige.
Papuso naman dyan sa nakita nating impormasyon mula sa Iceland. Kaya pwede na tayong magtungo dito. May baon na tayo. Ayan, salamat sa papuso. Ayan, magagaling. Ngayon, hindi pa tapos, sabi daw. Yung Iceland, marami rin silang mga mitolohiya. Kaya lamang, hindi mga naisulat. Kaya nagpasalin-salin lamang sa bibig. Kaya hindi na preserba. Kaya itong si Snorri Sturluson, isang Viking, ay sumulat siya ng isang librong Prose Edda o mas kilala bilang Edda. Okay, siya ay, yung kanyang librong isinulat na ito ang nagbigay ng anyo sa mitolohiya ng Norse. At dahil doon, sabi nga, nakilala ang mitolohiya o panitikad ng Norse sa iba't ibang panig ng mundo dahil nga kay Snorri. Okay, ano bang tinitema ng kanilang mitolohiya? Okay, mababasa natin sa mga mitolohiya daw sa Iceland ay ang mga naging paglalakbay ng mga Diyos at yung naging pakikipaglaban. Laging nakikipaglaban yung higante. Ang kalaban nila ay ang mga Diyos at Diyosa. Yun ang kalaban. Kasi nga yung mga taga-Iceland, sabi nga Vikings, mga higante sila. Kinakalaban nila yung mga Diyos at Diyosa. Sige, sunod. May mga kilalang Diyos at Diyosa sa mitolohiyang Norse. Tingnan ko nga kung naalala nyo pa yung mga Diyos at Diyosa sa Cupid at Psyche. Tingnan ko nga kung may naalala pa. Dahil doon nagsimula ang pagkakakilala natin sa mga Diyos at Diyosa. Ilagay nga natin sa comment box yung mga nakakakilala o naalala pa ang mga Diyos at Diyosa sa tinalakay nating mitolohiyan sa Cupid at Psyche. Doon sa mitolohiya ng Roma. Tingnan ko nga. Okay, ang sabi ni Rainiel, Venus, si Venus, oo, si Zeus, si Cupid, oo, yan, sila tama, magaling. Naaalala pa talaga, si Psyche, isang mortal, tapos naging isa na rin Diyosa. Oo, yan, magaling. Dito rin, syempre sa Iceland, meron ding mga Diyos at Diyosang makikilala tayo. Tingnan natin ang ilan sa kanila. Isa dito ay si Odin, pinuno ng mga Diyos sa Asgard. Oo, tama ka dyan, princess. Si Odin sa Iceland, siya yung Diyos sa mitolohiya ng Norse. Siya ang pinakapinuno. Kung sabi nga merong Zeus at sabi nga Pluto, doon sa Roma at Gresya, sa Norse naman si Odin. Siya ay naninirahan sa Asgard. Yung Asgard, ito yung tahanan ng mga Diyos at Diyosa doon sa Norse. Yan, sila yan. Ikalawa, si Thor. Familiar ba kay Thor? Alam niyo yan. Alam kong familiar kayo dyan kay Thor. Sino si Thor? Ha? Oo, siya ang Diyos ng kidlat. Ang pinakamalakas na Diyos. Okay. May hawak siyang, di ba, na parang napalakol. Oo, tama, Rainiel. Yes po, kilala ni Rainiel. Yan. Si Loki ay ang mapanlinlang na Diyos. Okay, at marami pang Diyos at Diyosang makikilala tayo dito sa mitolohiya ng Norse sa pagbabasa ninyo ng mitolohiyang pinamagatang sina Thor at Loki sa mga lupain ng higante. Na isinulat siyempre ni Snorri Sturluson. At muling isinalaysay ni Justin Carlos G. Villanueva. Basahin niyo yang mabuti. Ha? Sa pagbasa din ninyo, mahalaga na may ibibigay si tutor doon na pamamaraan o tuntunin kung paano nyo ito susuriin para lubos ninyong maintindihan ang binabasa ninyong mitolohiya. Ito ang tuntunin na dapat nating maging gabay sa pagbabasa para higit na maunawaan at maintindihan ninyo ang inyong binabasang mitolohiya. Ito ang unang dapat tandaan. Okay, una dito ay dapat ay lumabas ang tauhan. Yan. Ang tauhan. Kilalanin natin ang tauhan mula sa pisikal na anyo. Okay, ano bang itsura niya? Mahalagang mailarawan na dito kung ano ba ang itsura, yung pisikal na kaanyuan
ng tauhan dito sa mitolohiya o sa mitolohiyang inyong binasa o pinanood. Pwede rin naman. Ilarawan ninyo yung kanyang pag-uugali. Anong ugali meron siya kapag galit siya, natutuwa, naiinis, nalulungkot, yan. Ilahad niyo yung kanyang ugali. O suriin niyo habang binabasa, pwede naman yun. Paano ba siya magsalita? Yung kanyang paraan ng pananalita at pakikisalamuha sa iba. Magagalitin ba siya? Okay, sabi nga, siya ba ay kapag nakikipag-usap sa iba ay masayahin? O yan. Yung dialogo, importante rin yung mga sinasabi niya. Yung dialogo nila. Bakit? Dito natin makikita yung paksa. Yung tinatawag nating paksang diwa o yung kaisipan, yung punong kaisipan. At syempre, kung ano nga ba yung damdamin nangingibabaw sa tauhan. Sa pamamagitan ng dialogo, masusuri natin yon. Walang sawa sa pagbibigay ng puso. O, salamat Paul. Yan. Ika-lima, yung ano bang tungkulin niyang ginagampanan? Sino ba siya doon sa mitolohiyang inyong binasa o pinanood? Mahalagang yan ang gawin ninyong gabay sa pagsusuri kapag kayo ay nagbabasa, hindi lang basta nagbabasa. Sumunod, nakita nyo, saan nyo nakita ang kanyang kalakasan? Saang bahagi yung kanyang kalakasan at ang kanyang kahinaan? Mahalagang alam natin yon at nasuri. Yan, sige, hello baby Linda Lupang, mula sa 10 Magiliw, mula sa National High School Agandanan. Yan, magandang hapon, salamat sa iyong pakikibahagi. Okay, dapat yan ang dapat tatandaan na susuriin natin ang mga tauhan batay dyan. Okay, ikalawang gagawin natin sa pagsusuri ng ating mitolohiya. Naulit. Okay, ikalawa ay ang tagpuan. Mahalaga din ang tagpuan. Okay, mahalagang alam natin yung physical, hindi lang sa tao, maging yung lugar, mahalaga yung physical na anyo. Oo. Good afternoon, Rainiel. Sige, mahalaga yung physical na anyo. Ano ba ang dapat nating tingnan sa physical na anyo ng tagpuan? Ano bang dapat nating tinitingnan doon o sinusuri? Sige, gusto ko nga makita sa inyo. Ano ang dapat natin sinusuri sa tagpuan? Sabi daw yung physical na anyo. Paano natin ito susuriin? Sige nga, i-komento nga ninyo kung paano nyo susuriin yung physical na anyo ng tagpuan para maging mas mabisa ang ating pagbabasa at panunuri ng mitolohiya. Sige, habang naghihintay ako ng kasagutan. Hello sa iyo, Baby Linda Lupang, Paul, si Paul Kenya Vergara, salamat sa iyong pagpuso mula sa Quirino National High School. Anyong lupa, sabi ni Alexis. Okay, kung ito ba ay anyong lupa, oo, ito ba ay yung lugar ba na ito ay mainit, malamig, masikip, di ba? Kasi napakalaking halaga ng kaanyuan ng lugar. Malaking kinalaman nun sa mga pangyayari sa tauhan at sa kwento. Kaya titingnan natin, ito ba ay isang maduming lugar, masikip, o di ba? Okay, o kaya maluwag, masaganang lugar. Yan. Yun ang dapat nating ilarawan sa ating tagpuan sa pisikal na anyo. Kasi malaking gampanin nun o tungkulin. Tapos, ilalarawan din natin yung mga kilos o gawin ng mga tao o nilalang na naninirahan dito. Papasok dito yung kultura. Kasi, ano ba yung kultura at paniniwala ng mga tao dito sa lugar o sa bansang yun? Mahalagang alam natin yun para higit nating masuri. Katulad kanina, sa Iceland, sabi nga mga Vikings, mga higante, laging nakikipagtalo at nakikipaglaban sa mga Diyos. So, anong kulturang meron sila, mahalagang alam natin yun. At masusuri natin ito sa kanilang mga kilos at gawi. Sabi ni Risha, kailangan mabanggit ng malinaw ang pinangyarihan ng eksena upang mas mabigyang ideya ang nagbabasa, ang nangyayari kung saan ito nangyayari o naganap. Magaling Risha. Kasi sa isip natin, di ba, pag tayo ay nailalarawan ng mabuti yon, yung ating imahinasyon ay gumagana. Parang nandun din tayo sa lugar na yon, di ba? Magaling. Bukod sa tagpuan, mahalaga rin na suriin natin ang banghay. Ano ba yung banghay na tinatawag? Ang banghay na tinatawag, dito tayo tutuon sa mga pangyayari. Ano ba yung mga mahahalagang pangyayari sa akda?
Okay, yun ang dapat natin bibigyang tuon. Ano ba yung naging pangunahing suliranin na kailangang lutasin ng pangunahing tauhan o dinanas ng tauhan sa mitolohiya? Mahalaga yun kasi kung paano niya nilutas ang suliranin at paano niya ito hinarap. Tama rin si Noemi, nilalahad dito yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Magaling Noemi Grace Ehusa Villarmino. Yan, yun ang dapat nating alamin. Maayos ba ang naging pagkakalahad ng mga pangyayari, yung pagkakasunod-sunod nito? Gayon din, sabi nga, ayan na, naisabi na nga, yung kahalagahan ng pagkakaayos. Kasi dito, dapat nating bigyan, saan ba ito sinimulan? Maayos bang sinimulan ang mitolohiya? At paano ba winakasan ng may akda ang mitolohiya? Yun din, kasama rin yun sa ating pagsusuring gagawin. Yan ha. Kapag yan, habang tayo nagbabasa ay nasusuri natin yan, naku, tsak, nauunawaan ninyo ng lubos ang inyong binabasa. Lalo na't mitolohiya. Okay, tingnan natin. Bukod yan, tema. Ano bang dapat nating suriin sa tema? Okay, una, dapat ay, ano bang naging tuon? Pag tema kasi, tungkol saan? Sasagot sa tanong na tungkol saan? O tungkol saan ba ang nasabing umikot yung mga pangyayari. Yan, dapat alam natin yon. Tapos bigyang paliwanag ang mga aral ng kwento. Dito rin pumapasok, ano ba yung mga aral doon sa kwento? Okay, sabi nga makatutulong ito, okay, para ayusin ang hindi ka nais-nais na pag-uugali ng mga tauhan at upang makatulong sa mas malalim na pagpapakahulugan natin sa mitolohiya. Okay? Sige, yan ang dapat nating tatandaan. Okay, sabi ni Mariela, thumbs up. Ang laki ng thumbs up ni Mariela Tingol. Salamat. Ibig sabihin, pag yan ay ating nasuri ng mabuti at nagawa, tsak, na unawaan ng lubos ang mitolohiyang inyong binasa man yan o pinanood. Diba? Oo. Daming puso. Tsak ng sabik ng magbasa ito ng mitolohiya ang grade 10. Yan ang ating gabay. Okay? Mainam na magbigay ng refleksyon at kahagahang mensahe o aral sa akda. Okay, dito natin makikita yan sa tema na nakakaapekto sa sarili at lipunan. Yan yan ang dapat na nakapaloob sa tema. Yan ang papasok sa tema. Okay, maliwanag ba? Mukhang naintindihan ng grade 10, ang daming papuso at mayroong pang pa-thumbs up na malaki. May like, papuso, aba. Ngayon, sigurado kong sabik ng magbasa ng mitolohiya ang grade 10. Kaya ngayong hapon, dahil sa ating mga pamamaraan sa pagsusuri ng mitolohiya, tingnan ko nga kung ano ang nalaman ng grade 10. Sige nga, dugtungan ninyo nga ito. Naunawaan ko na ang pagsusuri ng mitolohiya ay mahalaga dahil, sige, dugtungan tayo. Tingnan ko nga, nalaman ko, naunawaan ko na ang pagsusuri ng mitolohiya ay mahalaga dahil pakibigay ang inyong dahilan kung bakit mahalagang magsuri tayo ng mitolohiya. Ang ganda naman ng papuso nito. Hindi ko lang makita yung pangalan Ang ganda ng papuso niya. Sige, tingnan ko nga. Tingnan natin kung bakit ba mahalaga. Okay, at ano ang naunawaan sa pagsusuri ng mitolohiya at ang kalagahan nito. Yan, sagot agad si Clyde. Sabi ni Clyde, dahil upang mas maunawaan ang mitolohiya. Oo, mahalagang maintindihan ang mitolohiya, di ba? Hindi lang sapat na ito'y ating binasa. Dapat ito ay nahimay natin, nasuri. Sabi naman ni Alexis Mendoza Santos, dahil kailangan ito para higit na maintindihan palalo ang kwento. Oo, dahil kung di natin naintindihan ang kwento, sayang ang ating pagbabasa. Di ba? Yan, ang ganda naman ng papuso ni Sir Alvin Diania. Salamat, sir. Sabi ni Rainiel, makatutulong upang lubos na maintindihan ang kwento at maunawaan ang magandang aral na mayroon po ito. Magaling, Rainiel, mahusay ang sagot mo. Naunawaan ko na ang pagsusuri ng mitolohiya ay mahalaga
upang maunawaan ng lubos ang kwentong nabasa at mapahalagahan ang konteksto nito. Ang ganda naman ang sinabi rin ni Noemi Grace Ehusa Villarmino. Husay. Naunawaan ko na ang pagsusuri ng mitolohiya ay mahalaga dahil natututunan natin ang kahalagahan at kahulugan nito at nabibigyan tayo ng aral. Ang gagaling ninyo. Sabi ni Paul, dahil ito ay dapat nating matutuhang mabuti. Oo naman, dahil sabi nga, ang mga aral na pwede nating makuha dito ay magagamit natin sa realidad ng buhay. At tunay naman yan, ang lahat ng mga natututunan natin sa maakdang pampanitikan, nagkakaroon lamang ito ng kabuluhan kapag nagamit natin ito sa realidad ng buhay. Yan ang laging tatandaan, grade 10, ha? Hindi sapat na alam lang, hindi sapat na naintindihan lang at naunawaan. Dapat ito ay nagamit natin sa realidad ng buhay, sa buhay natin, di ba? Yun yung mga aral na natututunan natin. Ayan, sige, husay na mga sagot ng grade 10 na ito, alam ang kahalagahan. Kaya ngayon pa lang, tsak kong sabik na kayong basahin ang akdang si Thor at si Loki sa lupain ng mga higante. Okay. Mahaba, sabi ni Sir Alvin, dahil ang pagsusuri ng mitolohiya ay maaaring makapagbigay ng bagong linang na kaisipan at kaalaman. Tumpak ka po dyan, Sir Alvin. Yan. Okay, sige, pagsasanay na tayo. Tuwang-tuwa sa inyo si Tutor Doda dahil sa napakahuhusay at magandang kasagutan ng grade 10. Papuso naman. Papuso naman, grade 10. Yan, tingnan ko nga kung nandito pa ang mga grade 10 ko, masigasig at aktibong nakikibahagi sa ating talakayan. Aba, walang tigil sa pagpuso, ang dami, maraming salamat. Kaya ginaganahan si Tutor Donna. Dito na tayo sa pagsasanay. Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salita sa Hanay A. Piliin ang titik ng tamang sagot. Yan. Isulat na ninyo, bibigyan ko kayo ng oras para ito ay inyong sagutan. Ayan, ako si Rainiel, may papuso pa, meron pang papalipad ng halik. Yan, sige, tingnan natin. Piliin dyan mula sa Hanay A, kung ano ang hinahanap mula sa Hanay A, ibigay natin kung anong katumbas nito sa Hanay B, kung anong sagot. Okay, sige, tingnan natin. Ang oras ninyo ay nagsisimula na. Ang gawin ninyo, kung ano yung makikita ninyo, kasi may kasunod pa yan eh. Kung ano yung makikita ninyong sagot sa Hanay B, ilagay muna ninyo. Okay, doon sa Hanay A. Sige, tingnan natin. Gawin nyo na ng 1 to 8. Tingnan natin, simulan nyo, 1 to 8 na para isahang sagot na lang natin. Yan, may sagot, E daw sa 1. Tingnan nga natin kung tama. Okay, panglahatan na, 1 to 8 ang ilagay na ninyong pagsagot, grade 10. Okay, tingnan nyo kung ano yung mga sagot na dapat na ilagay sa Hanay A na makikita natin sa Hanay B. Okay, diretso na, 1 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilagay nyo na dyan, i-komento nyo na yung sagot ninyo. Okay? Ayan, ito yung sa Hanay B. Yung pang FGHIJ. Sige. Ayan, hihintayin ko kayo kasi alam kong nag-iisip kayo ng gusto. Ibabalik ulit ni Tutor Donna. Ayan. Sa number 1, kung nakita nyo na ang sagot, isulat nyo na. Sa bilang 2, okay, isulat na ang sagot. Kung meron dyan ang bilang 3, kung ano yung mga bilang sa Hanay A na makikita nyo na ang sagot sa Hanay B, isulat nyo na kaagad. Okay? Tingnan natin, baka meron pa kayong makikita dito. Yan naman ngayon, yung mga wala pang sagot sa Hanay A na nandito pa sa Hanay B, FGHIJ. Sige. Buuin na natin. Tingnan nga natin. Para isahang sagot na lamang ang grade 10. Ibalik natin.
Opo. Naipasuyo na. Yan. Okay, tapos na ba? Sige, ilagay na nga natin. Aba, yan, ang dami ng sagot ni Clyde. Tingnan ninyo ha, sarili. Maging matapat sa pagwawasto ng inyong kasagutan. Tingnan natin kung sino ang makapagwawasto ng tapat sa kanilang sarili. Okay? Sige, tingnan natin. Tingnan nga natin. O yan. Yan, nagsasagot na. Ang dami na nilang sagot. Yan. Sige, tingnan ko na nga. Okay. Ito ang ating kasagutan. Yan. So, number 1 ay E, 2 ay I, 3 ay D, 4 ay boy, o B, 5 C, 6 F, 7 J, 8 ay H. Yan. Sige, tingnan ko nga ang nakakuha ng 8 tamang kasagutan sa inyo. Tingnan nga natin. Ayan, papuso. Tingnan ko ng puso ng nakakuha ng 8 tamang sagot. Ayan, ba? May pumupuso kay Heart Contreras. Salamat. Yan, sige, i-check ha. Okay, magaling. Yan, si Clyde, 7/8. Magaling, Clyde. Oo, palakpakan. Papuso para kay Clyde. Sunod, si Crisel, 7/8 din. Magaling. Naku, may isang hindi nakuwang sagot. Si Jazz, 6. Si Alexis, 7. Okay lang yan. Pasado pa rin yan. Ang mahalaga ay may natutunan kayo ngayong hapon. Diba? Okay, nakatutuwa, grade 10. Yan ang palakpak ni Tutor Donna sa inyo sa mga aktibo at mahuhusay na mag-aaral ng grade 10. Yan. At syempre, hindi mawawala ang malaking ngiti ni Tutor Donna kasama ang kanyang papuso sa inyo. Yan, magaling grade 10. Okay, at syempre ay dyan nagtatapos ang ating aralin. Ngayon ay naririto kami, siyempre ikalawang markahan. Ngayon ay lagi niyong abangan ang Itulay Junior High School Filipino sa ikalawang markahan tuwing Miyerkules mula 1:40 hanggang 4:20 ng hapon. Huwag kalilimutan, lagi tayong tumutok diyan, ha? At siyempre kung may komento, ilagay ang inyong komento at suhestyon. Okay, maraming salamat. At huwag kalimutan na iiwan si Tutor Donna. Ang tunay na karunungan, laging tandaan na ang tunay na karunungan ay nakukuha lamang ng taong may mabuting kalooban. Yan. At diyan tayo nagtatapos grade 10. Paalam sa lahat hanggang sa muli nating pagsasama-sama. Paalam!